Ayan, so welcome back dito sa Day Enrica YouTube channel. At ang ating pag-uusapan po, no, mabilisan lang issue dahil malapit na po, no. Ito nga magiging SONA ni Pangulong Bongbong Marcos, no. At kung mapapanood nyo po yung mga content ni Ted Filon, no, may mga glimpse na kung ano ang pwedeng talakayin dyan ng Pangulo at kung ano ang dapat iwasan. Kasi nga, pinunto doon kung ito ba sasabihin niya. Kasi nga, pag galimbawa, pagdating po sa mga usapang nagugutom na Pinoy, ang dami po talaga napapabalita na mas marami raw pong gutom, no, ngayon. Then, at the same time, yung pagtaas po ng bilihin, non-stop na. Kaya talagang yung mga ini-interview nilang mga tao, ano talaga, nagkaroon sila ng survey, di ba? Or in-interview nila yung mga tao, paano kalagayan nila. So, doon masusukat kung totoo ba yung mga sasabihin or iuulat, no, ng Pangulo sa kanyang parating na SONA itong Lunes. So, ano na ba ngayon sa Pilipinas? Gabi na po ng Biyernes, no? So, dalawang ano na lang, araw na lang, Sabado, Linggo, SONA na talagang pinaghahandaan po at ilang libo, ilang batalyong pulis at iba pang mga personnel ang magtutulong-tulong para i-secure yung SONA dahil nga alam naman natin yung designated survivor na sinabi ni BP Sara parang nayanig. Well, ang mahalaga po dyan sa SONA na yan, yung sasabihin ng Pangulo. At dyan natin madedetermine, kausapin nyo sarili nyo dyan sa Pilipinas, kung totoo yung mga sasabihin niya, no? Or aaminin niya ang kasalukuyang kalagayan ng ating bansa. So, ilan sa mga pwedeng maging sabihin niya dyan, we must study. 3 years ago, yung kanya inauguration, accepted pa po yon, di ba? Kasi nga, kakaupo niya pa lang. Kaso, 3 taon na po pala ang PBBM, no? So, para sa akin, kasi yung panahon po ni Pangulong Duterte, ang bilis po talaga ng panahon na parang ayaw mong matapos na yung kanyang termino. Kaya nga hanggang sa katapusan ng kanyang termino, ang taas, no, ng rating. At may mga nagpapanukala nga nagpatagalin na siya sa pwesto. Kasi nga, hindi po enough yung 6 years. Pero sinunod po talaga yung Constitution dahil yun po ang nasa batas na 6 years lang manunungkulan, no, ang Pangulo. Pero itong si PBBM, kumakalahati na pala. Na talaga pong grabe po, no. Mas tawag dito, parang nararamdaman ko yung sitwasyon dati kay Pinoy sa panahon ngayon ni PBBM. So, di po natin talaga inakala yung mga yan. So, kayo na lang magsasabi sa sarili nyo Alam ko naman yung mga basher dyan na nagbablog. Alam naman natin, wag na nating tawag dito. Anyway, so yun na nga. Yan, marahil ang posibleng sabihin. Tapos, baka ipagmalaki pa niya yung ating pagpalag sa China, no? Pero ano ba ang ating napapala? Katulad din po ng nangyayari noon, no? Kung saan tayo talaga lumalabas na wala tayong laban. Kaya, kasi naman, maayos naman sana ang ating posisyon. Independent tayo. Bakit tayo patuloy na tumatabi kay Uncle Sam? Kaya naman natin. 'Di ba nung tinanggihan tayo sa helicopters? 'Di ba yung Russia nandyan, yung mga baril, 'di ba, na in-order natin sa US. May umano na senador, 'di ba? Parang ganoon ang pagkakaalala ko, no? Correct me if I'm wrong. Tapos nandyan ang China, sinuplayan tayo nung, if I'm not mistaken, yung Marawi Siege, 'di ba? So, malaki po ang benepisyo natin noon. Pero wala tayong sinusukong mga teritoryo. At hindi ganyan ang nangyayari sa atin. Oo, may mga collision, may mga insidente. Pero hindi naman dumating sa palakulan, no? Dahil
Navy po natin ang napalakol at nanakawan ba tawag doon, nakumpiskahan or whatever. Pero sa atin yun, kasi nga, it's near our, di ba? Pero yun pa rin po ang nangyari, nadehado tayo. So wala naman Uncle Sam na sumuport sa atin. So yun po yung mga pagbabago na hindi naging maganda, no, or naging beneficial sa atin. Tapos yung mga statement ng ating kasundaluhan na sa susunod lalaban na. Pero wala na pong susunod dahil iingatan na po talaga na ma-involve ang ating Navy dyan. Dapat talaga dyan mga civilian like Coast Guard, no? So yun, ano pa ba ang posibleng sabihin dyan ng Pangulo? Yung mga bigas, no? Na di naman lahat nakakabili ng ganyan. Mahirap nga daw hanapin eh. So ano bang ipagmamalaki? Yung airports natin, yung matindihang traffic. So yan po ang mga ilang issue sa magaganap na SONA. At ito nga, nung pinag-uusapan na yung extrang pondo or unused fund ng PhilHealth na supposedly sang-ayon sa batas dapat magamit ng mga benepisyaryo, hindi. Ibabalik sa National Treasury para pondohan ang mga unfunded funds. Biruin nyo, saan mapupunta po ba yan? Question mark. Saan po ba mapupunta yan? Sa mga proyekto na nakalagay ang pangalan? Tanong lang po tanong. Balita ko, mahirap na raw po magtanong ngayon. Pero tayo nagtatanong. I'm not accusing anyone at pinapangalanan. Dahil nga mahirap na po sa Pilipinas ngayon Free speech pero idedemanda ka. Yan po ba? Isa pa rin sa mga sasabihin ni PBBM. Ilang stasyon ba ang isasara? Ay. So yan po ang situation sa atin. At ilang pong krimen ngayon, no, ang maibabalita na naman dahil sang-ayon na rin po sa mga balita. Ayan na. Yung mga walang takot gumawa ng di maganda, ayan na naman sila. Yun po ang nagiging situation ngayon sa atin. So, yun po, abangan pa rin po natin, At of course, be-verifikahin natin. Kaya po siguro, nape-pressure na yung speechwriter. O siguro, mismo si PBM, teka, ano yung sinabi ng TV5? Pero ang galing, ang tapang ni Manong Ted, no? So, yan po yung kailangan nating broadcaster ngayon, na kailangan talaga may check-in balance. Hindi pwedeng laging laging kiss ass or diba, sumisip-sip katulad nung kilala nating vlogger, no? Vlogger na yun, di na yun broadcaster para sa akin, So yun lamang, no, ang ating napag-usapan. Mabilisan lang, yan pong ramp, no, nasikat na ngayon. Akala ko talaga pang swimming pool yan. Yung pala, pedestrian pala yun, para daw pero sinasabi, hindi naman daw para sa PWD. Hindi naman talaga, nakita nyo pataas. Pero para saan yun? Yan ang hirap Ano po ba? Sino po bang engineer? Sino po bang architect ang nagdesenyo niyan? At very satisfied client naman po ata ang Ay, nako. Pinag-iisipan po yung mga ganyan, lalo na kung public ang gagamit. Tapos kung kailan na itayo na, kung kailan na ireklamo na. Tsaka may mga suggestion. Nagpapalusot pa. No, nagpapalusot. Dapat po talaga pinag-aaralan, pinag-iisipan, lalo na kung publiko ang gagamit. Nakakarating kayo sa iba't ibang bansa, nakita niyo yung mga rampahan dito ng mga tawiran. Ay nako. So yun lamang po no ating naging topic sa araw na ito. At muli, maraming salamat no sa inyong panonood at magkikita-kita po tayo sa mga susunod na content dito lamang sa Day Enrica YouTube channel. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat.